At wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Pag nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Matindi ang script ng mga kawatan. Kung may gulay, desperado na. Matindi ang diversionary tactics na ginawa ng gobyernong nakangiwi ang panga-anak ng kaguwang naman yawards talaga. Magpakademonyo talaga ang demonyo, pero malas nila. Kuya Bongo pumalag sa mga paratang. Ang resulta, punit ang script ng mga kawatan, anak ng baka. Vice President Inday Sara Duterte, next na nga ba sa kanilang script? Aba, naturang Vice Presidente, tinawag na tamad si NGWM. Vince Dizon, huling-huli sa kanilang ginawang kababalaghan ni Buyeng. Sila rin po ang naglaglag sa kanilang mga sarili. Basta ang kawatan, kawatan talaga yan, anak ng baka. Palike po muna mga kabisdak sa mga bagong pasok, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Maniniwala pa kaya ang taong bayan sa mga buhaya sa kanilang diversionary tactics na hirap po nilang ilihis ang isyo patungkol po sa korupsyon sa flood control under Marcos admin na 1.2 trillion po ang hinahanap ng taong bayan na karamihan ng proyekto ay palyado at mga multo, anak ng kagang. Pilit nilang hinahatak, dinadivert ang isyo sa kanilang mga kritiko, lalo na po ngayon kay former President Rodrigo Roa Duterte at pati si Vice President Inday Sara. Paano kaya nila ikukunik dito sa flood control issue at si Bongo? Matindi ang sapak ng mga kawatan. Reko. Kaya ito mga kababayan ko, bistado. Actually, kagabi ko po napanood yung interview ni Buying na talagang ang plano nila ay itong si Bongo. No? Kalad ka rin yung pangalan ni Bongo tungkol dito sa corruption issue, anak ng baka. Paano ho nangyari? Ito po ay may kaugnayan sa pagkalas naman ng pamilyang Diskaya dito sa ICI. At malamang sa malamang, pinipilit po nilang busalan ng script itong pamilyang Diskaya at gusto nilang hatakin si Bongo. Ang problema, hindi man mahatak-hatak at anong ikokonek. Kaya ito po, pakinggan natin yung interview ni Buyeng. Halatang-halata ang kanilang direksyon. We will still pursue cases naman in court. The Discayas will be charged in accordance with their investigations. Cooperation kasi is good because it can lead to restitution. It can make things easier for the country. But if they want to give the country a hard time, so be it. Doon sa naging desisyon ng Diskaya couple not to cooperate for now. What do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ nung nasa DOJ pa ako Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, they stop talking. Sino ho ba ang kanilang, kasi sabi nyo kailangan nila ilahad-lahat Sino ho ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. Tingnan mo. The joint venture that they had with CLTG, with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they will protect, to be blunt about it. Senator Bongo. You're looking into this as well, Ombudsman, yung kay Of Senator course, Bongo. of course. Ano yan Kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special, special areas of concern in researching the capabilities of people so we can have restitution given to the country. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts, kapatid nila, o kaya minsan sila mismo. But that's what you call low-hanging fruit, Tinggi. Anak ng kamote Bunyeng, oy, grabe na to, no? Ang issue ay 2022-2025. Pero ang inimbestigahan, 2016 hanggang 2022, anak ng baka. Paano po natin malaman ang totoong mastermind? Flood control ang pinag-uusapan. Bakit ba? Yung kamag-anak ni Kuya Bongo, mayroon bang flood control issue? Binigyan ba ninyo ng proyekto sa panahon ni Bongbong Marcos? Ang sagot, wala, zero. Zero budget nga po ang distrito ni Kungpulong Duterte at mga taga-Davao. Tapos ngayon, anak ng kamote. Makita mo lang si Bunyeng, mabwisit ang mundo mo, araw mo Pero at least dito maliwanag, ang diversionary tactics nila, talagang hatakin si Bongo kasi si Bongo, yung tatayatan nila, pamilya noon, meron talagang construction company. Noon pa yon. Pero ang pinag-uusapan kasi 2022, wala man. Kaya siguro umatras si Diskaya dito sa ICI dahil pinapakain na script at kalad ka rin si Kuya Bongo. O tingnan mo, huli rin dito si Vince Dizon, na di umano'y nag-usap sila ni Buyeng Rimulyan, nagpaplano sila kung paano kalad ka rin si Bongo sa issue po ng korupsyon. Sa panahon ni Bongbong Marcos, may gulay panoorin natin. Very clear again, no? Nag-usap kami ni Ombudsman Buyeng kagabi nung inabas ng mga Diskaya yung kanilang desisyon na hindi sila mag-cooperate. Well, sabi nga ni Ombudsman Buyeng, tignan natin sa mga susunod na linggo kasi yung unang kaso na tinalo natin kasama ang mga Diskaya, ready na yon, magiging ready na yon for filing sa Sandigan Bayan at ayun naman, non-bailable yung mga kaso doon. So, malapit na ang malapit na magkaharap-harapan talaga dito. Tingin Ombudsman Buyeng kahapon nag-usap kami. Hindi ko alam kung nagulat siya, pero he was not happy. No? Alam mo naman si Ombudsman, fire yun. So,
So kailangan ano tayo? Kailangan Ombudsman fire sa kalukuhan, anak ng kamuti ka, Vince Dizon. O ito, inamin niya, nag-uusap sila, nagplano, anong plano ho ninyo? O ito, pakinggan natin. kung saan tayo dadalhin ng ebidensya tayo. Nagsisimula na kami ngayon. We are looking at connections between the Vizcayas and CLPG Corporation. Yun ang usapan namin ni Ombudsman kagabi. At after namin, nung nalaman siguro niya, because he was in Baguio, nung nalaman niya na yun nga, nagsabi dito ang mga Vizcaya na hindi na sila mag-cooperate, tinawagan niya ako. No, at nag-usap kami at meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Vizcayas during the previous administration. O tingnan mo ha, Okay? huling-huli ang mga kasamaan ninyo, narinig nyo? Meron na silang plano, nag-uusap na sila kung paano i-connect si Bungo at paano imbestigahan ang previous administration. Anak ng kaguwang talaga animal. Wala na, nagulo na, hilong-hilo ng taong bayan dito. May maniniwala pa kaya dito sa inyo? Paano nangyari? Ang pinag-uusapan natin, 2022, 2025, umamin si Bangag na mga ghost project sa flood control 1.2 trillion, tapos bigla ka mag-imbestiga 2016 no 2022 at gusto ninyong hatakin ang pamilyang Duterte. Grabe na talaga to. Hindi na po pwedeng palampasin ng taong bayan. Ginugulo na tayo. Niloloko na tayo. Ang tunay na mastermind, si Bongbong, si Saldico at Martin Romualdez, yan ang mga tunay na mga mastermind. Anak ng baka naman, oh. Grabe na tong kababalaghan. Oh, heto, hindi po yan pinalampas ni Kuya Bongo at agad sinagot ni Senator Bongo ang mga paratang ng mga animal na mga kawatan. Pakinggan po natin ang mga banat ni Kuya Bongo. I welcome any investigation. Let the facts speak for themselves. Wala po akong itinatago. Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Aking sinumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. At hindi po tayo titigil at wag po tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag inilihis po nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yun talagang mga totoong buhaya. Correct. Yung mastermind talaga. Eh bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Vizcayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, yung mga nakaraang buwan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Vizcaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, doon po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin yung sinabi ko doon. Ako mismo ang willing po akong kasuhan natin yung mga dapat kasuhan, kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. At may pagkukulang ang Vizcaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At I'm urging the Vizcayas and lahat ng witnesses, please lang, sabihin niyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang ano yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko sa inyo. Na tumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghawakan ko po ang delikadesa. I observed delikadesa in my whole life. Bilang isang probinsyano at taga Mindanao, Anggenyo, Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghawakan at hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo ako number 1. Hindi ko sasayangin yung tiwala binigay niyo po sa akin. At Tama ka dyan, Kuya Bongo, mantakin mo. Si Kuya Bongo, 27 million po yung bumoto yan. Number 1 po yan. Nakaraang midterm election. Kung kurakot pa yan, hindi sana hindi manalo yan. Saka ang daming natulungan yan. Malasakit Center, Super Health Center. My God. Tapos bibirahin nyo si Kuya Bongo. Animal talaga. Marami kayong mga kalaban dito. Mantakin mo yung 27 million na bumoto. Sinong gumagawa ng issue? Si Buying. My God, di man yung binoto ng milyon-milyon. Grabe, no? Napunta kay Bongo. Tangin na, Saldico, Romualdez, Marcos lang ang pinag-usapan dito. Biglang atras kay Bongo. Oh my gulay. serbisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagserbisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam niyo, marami pong nabanggit noong hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na eh. Daming mga pangalan, di ba? Correct. Dami ng mga nakikita, lumalabas ng mga pangalan. Ilang kongresista, ilang mga opisyales, tinutumbok na. Eh sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people, alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang, nakikiusap po ako. Let's make those responsible. Let's make them accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. Dami pong na-mention about the Vizcayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na mayroong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ng Vizcayas. Eh, yan ang maaaring naging negosyo nila, makipag-joint venture, magpagamit po ng lisensya. Eh, kung may kasalanan, panagutin niyo po. Panagutin niyo.
Panagutin po natin. Hindi ko po kilala mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan nyo. Eh kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila, noong 2017, umatras na nga eh. Hindi panagutin natin. I'm willing to be the complainant. Ang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman po ganun. Puta, narinig nyo yun, mga kawatan. Panagutin natin ang dapat managot dito. Okay, hirap na hirap talaga sila paano i-divert ang issue sa pintuan ng Malacanang. Hindi po Bungo ang gusto naming ipakulong, kundi Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Tsaka malabo na wala nang maniniwala dyan. Sa mga pautot ni Boying, kalukuhan na talaga maniniwala, si Raulo na talaga. Tuloy, Kuya Bongo. At isa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na po nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang imbestigahan. I am one with ICI. Si Secretary Vince ng DILG, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin ang dapat panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon, paano ako magtrabaho. At hindi po ako nakikialam. Bilang isang public servant, noon, government employee, 2001, 1998 pa po, sa congressional office ni former President, former Congressman, former Mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed delikadesa. Pinapili ko noon. Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito, 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako, 2024. Mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito, may negosyo na po ang pamilya ko. Correct. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observed delikadesa. At hindi ko po babaguhin yung aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo, kung anong mga negosyo pinasukan nila, uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi dito sa hearing. Pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Pambira, yung pamilyang Bongo, matagal na talagang mga negosyante. Noon pa yan, sinasabi na ni Tatay Digong yan eh. Bago pa naman nagiging politician. Siguro, bago si Kuya Bongoy pinanganak, negosyante na yung mga magulang nila. Anong problema doon? Basta hindi nagnakaw sa kaban ng bayan, okay lang yan. Wala pong masama doon. Tingnan mo bakit si Martin Romualdez, may-ari ng mga TV network. My God, naglima sa kaban ng bayan. Tuloy, Walang katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po. Meron silang nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso, tulad ng kinaso last year, kaso against itong sa pamilya ko na naman. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na napalitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Tatrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon, ay sana po, huwag malihis po yung katotohanan. correct. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nag-aantay po ang sambayan ng Pilipino. Hindi ko kilala yung Diskaya at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts or government transaction. Nung naging senador po ako, naging SAP po ako noon, maraming lumalapit, humingi ng tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person, sa totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalo na po sa mga natulungan ng mga nasa gobyerno po. Hindi natin maiwasan. Uso yung mga name dropper. Walang katapusan gagamitin yung pangalan mo. Ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko, ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa kanila. And it would be very unfair on my part na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na po nananawagan muli, not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Malacanang. Doon sa mastermind eh. Sa ICI, alam nyo sino yung mga mastermind. Tumbukin nyo po. Sa DPWH, Ombudsman, tumbukin nyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nag-aantay po kami. Nag-aantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Wala na, masyado nang halata ang mga buhaya. Tangin ng mga kawatan kayo. Halata na masyado, hindi na ho ito po pwede. Wala nang kakagat pa dito sa mga diversionary tactics ng mga animal. Halatang halata, paano nangyari? Bongo? Pwede ba siguro Bongbong Marcos? Ayan. Pero Bongo, puta kalayo na. Mali nila dahil Bongo pa yung napili nilang ginawang diversion. Kasi nga, medyo malapit kasi meron yung kamag-anak may construction company. Pero wala na daw eh. Noon pa yan eh. Wala na nga sa panahon ni Bangag eh. Talagang gusto lang nila i-connect sa mga Duterte. Umaatras na ngayon. Patras na ng patras. Katapusin ko lang po. Uso kasi yan ngayon eh.
putikan ka ng itim para sila pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes, and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Serbisyo po ako at pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi ko pa sasayangin yung tiwala binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo, pakiusap ko lang po, sa katotohanan lang tayo. Lumabas po yung totoo muna. The truth lang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary Vince, sa lahat po ng mag-iimbestiga. Doon lang po tayo sa katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo po lokohin ang Pilipino. Tumbukin po natin ang dapat na tumbukin. Pinalaman ko dyan sa 2017. Meron mga joint venture sila. Please check. Imbestigahan niyo po. Panagutin niyo, kasuhan niyo. Willing po ako maging complainant. May mga pagkukulang. Willing po ako. Kesa naman ipapaikot-ikot pa natin. Correct. Expect it. Na hindi lang po ito ang mangyayari. May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Nandun na eh. Klarong-klaro na dito. Nag-imbestiga na tayo dito sa Blue Ribbon Committee. Marami nang lumalabas. Ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo. Congressman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. Sila mismo. Malabo to. Malabo makaladkad si Bongo. Kasi si Bongo sa akin ang pinakamalinis na senador. At saka siya yung nagtatrabaho para sa akin. Tingnan mo naman, pag may sunog, nandun, bagyo, nandun, lahat nandun na eh. Tapos, babahiran mo ng ganitong klaseng issue, mukhang malabo. Hindi yan magna-number 1 kung kurakot yan. Tsaka, masyado nang halata. Siguro kung yung una, pinapalitaw na nila si Bongo patungkol dito, medyo siguro, may maniwala, pero hindi eh. Kasi ang flood control nangyayari 2022, Ghost under Marcos admin. Paano nakaladkad yung Bongo at mga Duterte anak ng baka? Nakakatawa. Talaga. Kung layo ko dyan. Correct. Kinalaman ko dyan. Pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? Hindi natin mapigilan. Basta walang kalokohan. Ayaw ko po ng kalokohan. Ever since, ayaw ko po ng kalokohan. At nakikiusap lang po ako sa lahat, no, sa DPWH, sa Ombudsman. Sana po'y maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan. At sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong Pinoprotektahan. tinatago at pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga Diskaya. Balikan ko yung joint venture na trabaho nila. Tingnan nyo kung tapos na. Napakinabangan naman ng taong bayan. Kung napakinabangan, may COA po, trabaho ng COA yan to check kung tapos na po at napapakinabangan. At meron bang problema. Kung may problema, kasuhan nyo po. Please. Ako na po nagsasabi. Kasuhan nyo po. Po akong pinalaman dyan. Wala po akong pakialam dyan sa kahit na anong negosyo. Nakafocus na po ako sa trabaho ko bilang senador. Sir, Tuloy lang natin kunti. sir, there are claims that the Discayas might be protecting you. You already said you don't know them, but is there any reason they could be protecting you at this time? Sabi ko nga, sabihin nilang totoo eh. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang nalihis yung objective dito, ang tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga, malapit na eh. Lumalabas naman eh. At yun ang hanapin niyo, panagutin niyo, kasuhan niyo. Eh ngayon, bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang layo ng inatrasan niyo, parang cover up na nangyayari. Tumbukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control. Tama. At yung mga ghost projects. Ay. Bakit atras ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng totoo. Wala kayong dapat itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag-i-involve sa any governmental transactions. Hindi po ako nakikialam dyan. Wala po makakapagturo na may kinausap po ako, nakisali ako sa any government transactions. Senador po ako. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan. At hindi ko masasayangin yung tiwalang binigay ko po. Hindi ko sasayangin tiwalang binigay nyo sa akin. 27 milyon ang bumoto dyan. Litong-lito na ang mga buhaya kung paano nila tatakasan yung galit ng taong bayan. Puta, Bongo talaga ha. Bongbong Marcos po ang hinahanap ng taong bayan, hindi Bongo, mga kumag kayo. Puta na, hinahatak ninyo. Pinipili talaga kasi nga si Bongo malapit sa mga Duterte. Kasi puntarya ngayon, si Vice President Inday Sara, yun ang maliwanag. Ang tanong dito, may kakagat ba sa mga pakawala ng mga buhayang script na mawalang kwenta? Puta, magkano kaya Vince Dizon? Magkano kaya ang bigay sa'yo? Sumasakay din si Vince Dizon sa laro ng mga kawatan at mga buhaya. Umay gulay, wala na talaga. Lahat sa bagay, si Vince Dizon, appointed man yan ni Bongbong Marcos, wala siyang magawa. Kundi sumayaw siya sa apoy ng mga demonyo. Sasayaw ng apoy ng mga demonyo, sasayaw siya dyan, sasabay siya. Kasi pag hindi siya sasabay, buljak abutin niya, tingnan mang Diskaya, hindi sumabay. Ayan, ipapakulong daw. Tuloy, Kuya Bongo. Mas problema tayo ngayon, mas gugulo ang bayan. Pag ilihis niyo po ang katotohanan. Marami pong nag-aantay sa ngayon. Malaman yung katotohanan at matumbok ang may kasalanan at may pananagutan dito sa mga ghost project, dito sa mga flood control projects. But sir, would you be willing to cooperate with DPWH, Ombudsman, ICI, with the Sabi investigation ko nga, po? willing pa akong maging complainant eh. I'm willing na maging complainant kung meron po may kasalanan dito. Sabi ko, kahit sa mag-anak ko, I don't care. Kung may kasalanan sila, kasuhan sila, ako pa maging complainant. Kung may pagkukulang sila, substandard, pagkukulang, panagutin sila.
So, wag lang pong patras yung investigasyon. Alam naman ng taong bayan, sabi ko nga, paakyat na eh. Lumalabas na sa mga hearings dito, sa investigation. Alam naman natin kung sino yung mga nagpupondo, sino yung mga totoong mga contractor, sino yung mga involved sa anomalous projects. Eh, lumalabas na yung katotohanan eh, paakyat eh. Habang paakyat, inililihis po sa katotohanan, umaatras, binabalik sa administrasyon ni former President Duterte na wala naman pong basihan. Hindi ko naman sinasabi na perfecto yung administration ni former President Duterte noon. Pag may nababalitaan siyang involved sa corruption, tinatanggal naman niya. Hindi ko sinasabing perfecto. Ngunit ito ngayon, nandito yung malala eh, 22 to 25. Hindi Correct. malala. Hindi naman puputok yan kung hindi malala eh. Mismo. Isang kalukuhan na utang ina, ang issue under Marcos admin, ang investigasyon under Duterte admin. Sino ang mahuhuli natin doon sa 1.2 trillion flood control projects na puro ghost projects under Marcos admin? Kung yung investigasyon sa Duterte admin, anak ng agwang talaga naman. Pinagtatawanan na po tayo ngayon ng buong mundo. Ang mga hunghangang Pilipino ay hindi tanga. So masyado lang tayong nagpadala dito sa mga kawatan na ito, mga demonyo, na pilit nila nililihis ang kwento. Nandun na, tumbok na talaga natin eh. Natumbok na lahat. Andiyan na, Saldico, Romualdez, next Marcos. O tangin na, binili talaga yung isang bunggo, no? Kasi nga, malapit kay Inday Sara, anak ng kamote, o tuloy. Sigurado, kasi sabi ko nga, unti-unti na kaming ni-eliminate. Identified with the Duterte. past President Duterte. In-eliminate. Taong bayan na pong umusga. Alam niya naman kung sino yung nagtatrabaho. Alam niya naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. At alam niyo po kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa Pilipino. Sir, para po sa inyo, yung announcement po ng investigation doon sa CLTG ay panglilinis lang. Mismo. Bakit? Ang layo eh. Binuksan ko na yan dito. Ako na nga mismo eh. Tinanong ko na nga sila. Diba tinanong ko na sa hearing? First hearing po ng Blue Ribbon Committee, isa yan sa aking unang tinanong. Naging transparent po ako. Una kong tinanong yan. Sabi ko, sa inyo, meron kayong joint venture? Yes. Tapos na? Yes. Napakinabangan? Yes. After 2 months, babalikan mo, tapos sasabihin mo na hindi na nag-cooperate, pero protection. Open nga yun. Andyan bukas po yun sa hearing sa Senado. Sabi ko, willing po ako to cooperate. Willing po tayo malaman ang katotohanan. And willing po ako na ako pa maging complainant dito kung kakailanganin. Kahit kamag-anak ko, kasuhan nyo kung meron silang kasalanan at may pagkukulang yung kanilang mga trabaho. Let me repeat, wala pa ako sa mundong ito, hindi pa ako pinapanganak, may mga negosyo na po ang pamilya ko. Correct. Hindi pa ako senador, may mga negosyo na po yan. At for the record, retired na po yan. 2019, may facts dyan, may katotohanan dyan. Retired na po yan, 2022, 2019, hindi na po sila involved. Ngayon ko nga lang na-discover recently, nung nabuksan po yan dito sa hearing, kaya ako na po mismo nag-research. Importante, hindi siya anumulus. Importante, wala siyang katotohanan. Sabi ko nga, expected ko na po ito at wala pong katapusan ito hanggang hindi ko palitan ang kamag-anak ko o hindi sila kunin ng Panginoon. Sir, when you retired, based on your research, wala kayong nakitang anomalous doon sa company ng tatay niyo po, tama? Apo. Sir, sino yung retired? Yung license nila. So they're not operating anymore? Yeah, no more. Since when? Ito, last po yata nila is 2019 at officially 2022 retired na po sila. As in retired na, parang wala na, parang sinara na po talaga noon pa. At parang tinapos na lang po yata nila yung kanilang trabaho noong 2019. At hindi na po sila nila ginagamit. Alam niyo itong Diskaya, uso yung ginagamit yung lisensya. Uso yung joint venture noon kahit saan po. Kahit saan, sabi ko, umabot na nga ng Baguio, umabot ng NBI, umabot ng Ilocos Norte. Ang daming dapat na tingnan na lugar, Mindoro. Bakit ka atras doon sa 2017 sa Davao, hindi naman flood control, hindi naman ghost project, hindi naman anomalous. Bakit mo atrasin doon? Para lang idawit yung pangalan ko. Sabi ko, unfair na atras ka. Yan, sadyang inililihis nga yung issue. Tingnan mo ha, 2017 daw na kontrata, no? 2019 yata daw, hanggang 2019. So nag-stop na yun. Kasi nga, hanggang doon na lang yung contraction at tinapos na lang nila hanggang 2022. So ibig sabihin, matagal na nag-stop, hindi na nangungontrata. At hindi pa flood control. Yung mga proyekto, anak ng kamuti. Bunyeng, anong iskripto Bunyeng? Anak ng kagan naman talaga, halatang-halata. Hindi flood control, ang pinag-usapan natin flood control. Ang pinag-usapan natin 2020 to 2025, bakit napunta sa 2017, 2019? Hindi ba flood control? Anak ng demonyo ang mga hinayupak. Wala na hirap sila paano i-divert ang issue. Alam niyo po, maliwanag na ito ay diversionary tactics at gusto talagang hatakin, no? Hatakin Bongo Duterte kasi nga wala na. Litong-lito na ngayon sila kung paano po nila iiwas ang issue sa pinto ng Malacanang. Kumakatok na nga eh. Nandiyan nakitang-kita na. Tuloy ito, si Bongo ang pinaginitan kasi nga may construction company nga naman yung magulang niya. Kaso nga lang ang problema, hindi mga flood control. Yung proyekto at 2017, 2019 lang. Huling nakakuha ng proyekto at noong 2022 parang tinapos na lang yung mga proyekto at hindi na nangangontrata. Hindi flood control, anak ng baka, paano makunik? Kasi nga gusto nilang ikunik sa mga Duterte. Kasi Kuya Bongo, malapit sa mga Duterte, kay Tatay Digong at malapit kay Inday Sara. Kaya si Inday Sara hahatakin ito ngayon. So yung next side script nila si Inday Sara, putang ina, may maniwala pa kaya? O ito, pakinggan natin si Vice President Inday Sara. Good morning po. Ma'am, kunin lang po namin yung reaction nyo dun sa sinabi po ni President Bongbong Marcos na hindi daw po aabot yung mga aligasyon ng korupsyon sa katanggapan po nila sa Office of the President kung may doon sa mga flood control projects po. Sasagutin niya ni
Attorney Trixie. I would like to acknowledge the presence of Attorney Trixie. Sa ganitong ongoing pa yung investigation ko no at inquiry ko no, sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang. Si BBM pa lang. Ma'am, may mga Kasi nga, may script na nga, Day. Yung script na ganito na yun, si Kuya Bungo tapos hatakin ka, Day. Kaya kumpiyansa siya, pati si Martin Saltico hindi makulong. At ang sinisisi si Bungo, mukhang si Bungo pang makulong, anak ng baka. Wala nang maniwala to, anak ng kamuti tuloy, Day. may natanong ko sa Malacanang kung tungkol doon sa magiging state witness daw. State witness ni former Speaker. Martin Romualdez. Do you think magiging effective siyang state witness doon po sa Pucha. project mo? Okay. Hindi ako mag-comment dyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi ng ICI yan at decision talaga ng body yan na siya ay maging state witness. Mamaya na lang tayo magkomento kapag nandiyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang state witness siya. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Aper tayo dyan, Day. Kaso nga, Day, maging state witness itong animal na tambalos para ituro kayo, anak. Pati si Kuya Bungo, yun yung script. Yan ang kasi maliwanag naman yan. Maliwanag na ho yung script nila. Alatang alata. Pabalik-balik lang yung script ni Buying. Mula umpisa kay Bantag, kay Tibis, Pastor Kibuloy, Tatay Digong hanggang dito. Pabalik-balik. Si Buying yung director lahat yan. Si Buying gumawa ng script. Putang halatang halata na yan. Noon pa yan. Thank you. Isang Manila Times. Ma'am, good morning Isa po. pa, yes. Good morning po, ma'am. Ma'am, ito po kapapasok lang po ng balita. Tinuro, parang iniimbestiga, nag-order daw po si Ombudsman Remulla kay Secretary Dizon na parang investigate daw si Senator Bongo sa ano mang possible link sa mga diskaya. So, ma'am, of course, Bongo is one of the allies of your father, the former president. Ano man sabi niyo dito sa parang saka, do you think, ma'am, ituturo po ba ang mga kalaban sa politika sa ongoing na ICI investigation? Hindi ko alam kung ano yung malamang nakakaalam niyan si BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa mga hindi aabot, tama ba? Ang sinabi, hindi aabot sa Office of the President ang corruption. So siya lang makakasagot niyan kung ano ang mangyayari. Aabot sa akin yung blood control project. Kung hindi aabot sa kay BBM, baka kayo naman pong ituro, ma'am, ng mga Sure talaga yan. Sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko ililink nila, sa tingin ko susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yun. Correct. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, nasa kabilang side. Yun talaga, wala na silang ibang naiisip na script, madali lang basahin Si Bungo talaga yung hatake nila. Pagkahata kay Bungo, gagawa ng issue, gagawa ng kwento. Kung pumayag si Diskaya na hatakin yung pangalan ni Bungo kagahapon, malamang na ngayon, nagmaterialize na yung script nila. Kaso nga lang, kamalas nila, hindi pumayag. At ngayon, nabunyag tuloy din ni Buying, nabunyag din ni Dizon, na gusto nilang i-connect si Bungo dito sa flood control. Ang problema, walang flood control si Kuya Bungo. Kasi nga, ang gawin nila, pag na-connect na kay Bungo, next dito, Duterte admin at Vice President Inday Sara, ganong katindi ang kawatan. Ang takin ninyo, tandaan ninyo, bilyon, trilyon po ang pera ng mga sindikato ngayon. Kaya nilang paikot-ikutin ang kwento hanggang sa malihis, hanggang sa mapagod ng taong bayan tungkol dito. Tuloy natin, Day. Last question na lang, ma'am. Ma'am, medyo light tayo, ma'am. Ma'am, if you're bread or tinapay, anong bread Tinapay daw kayo. Anong bread si BBM? Anong bread si Martin Romualdez? Anong bread si Saltico? Mataga Manila Times magaling. Definitely, hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Sino isa? Apat yun. Zaldico, definitely, hindi sila, tinapay. Dahil hindi makain yung ugali nila. At hindi makain yung korupsyon nila. Kung ako... Hindi makain ang ugali, hindi makain ang korupsyon nila. Pero dahil merong tinapay na para sa kanila. Pandimonyo. Di ba merong pandimonyo? Meron. Meron din dahil tinapay na bagay sa kanila. Pandibuhaya. Di ba may tinapay na hugis buhaya? Pandibuhaya. Meron dahil para sa kay Lisa. Pandirigla. Pwede rin kay Saldico, pandisalawal. Tuloy tayo. Ay tinapay. Ang hirap nito ha. Kung
Sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Hoy! Okay? Ensaymada Pinaghihili Bulagas. ako sa ensaymada. Hoy! So kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada. Thank you. Ensaymada Bulagas ka pala, day. Ensaymada, hindi mala yung mayaman Ensaymada ngayon. Anak ng kamuti bilyon yung pundo nila tuloy tayo. Thank you very much. Last question. Wala na. Last question. Ay, si ano, sorry, may isa dyan si Mr. Jace. Last question daw. Ito, Number kung one fan mo KBBM. siya. Yes, nakasama. Hi, Ma'am Jason po ng SMNI News. Going back po dun sa naging statement ni President Marcos, I would like to ask for your comment on this. Na sinabi niya, I am confident that whatever mud might be slung at the administration, that will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na link siya sa mga issue ng korupsyon o katiwalian po. Your comment on that, ma'am. Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Hindi Correct. na siya politiko. Presidente na siya, and that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos. No. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan, dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Correct. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Follow-up question sa sinabi ni Paano pamumuliti ka? Ikaw nga yung pumirma ng GAA eh. Ikaw nga pumirma ng General Appropriation Bill kaya nagiging GAA. Nagalit ang taong bayan, sabi mo pa binabasa. Puro pala mga insertion, hindi ka nagbabasa, anak ka ng kwanggol ka. Dapat ka makulong talaga ngayon. Pakulong mo dahil pag naging presidente ka dahil. President Marcos. He said na politika lang nga ito and sabi niya, gusto nila akong Iyan ang sinasabi ko. 'Di ba? Sino ba sa ating lahat ang nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang meron Resign. mga grupo na nagsasabi resign. Correct. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila? Correct. Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan ng galit mo, paghahanap yan ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. So hindi yan pagpapatalsik sa Pangulo. Kaya lagi ako, kahapon din, yan din yung tanong ko, kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon na salita? Sa administrasyon. Kasi, doon ako, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Noong kampanya pa lang, madami na akong kwento na yung panggigipet nila sa campaign team ko. So alam ko na noon. At yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos noon pa. Campaign period. So alam ko na insecure. Alam na natin na insecure. Siguro takot. Kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Kasi takot sila. Kasi totoo yung sinasabi ng mga tao eh. Na ginagawa nila. Hindi nila ma-deny kasi nasa papel eh. Diba? Nakikita mo sa budget eh. Ang nangyayari. So hindi ma-deny. So takot. So, pag sinabi mong resign, okay lang yan, freedom of expression. Pero pag sinasabi mong outs, destabilisasyon na yan. Anong kaibahan ng resign? Ang resign, nakiusap ka. Yung outs, talagang pipilitin ka, sipain ka, patalsikin ka. Yun ang kaibahan, yun yung destabilisasyon. Tuloy natin, Day. Takot. Paranoia, siguro. Kasi di ba pag ikaw ay, hindi siguro, paranoia talaga yan. Paranoid. Insecure. Pangalawa, takot. Pangatlo, paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, nagiging paranoid. Mukha pa lang ng MM, paranoid na. Lalo na si Bakay, budlat na budlat, 1,000 watts, animal, walang brown out. Maliwanag ang buhay kahit gabi. Paranoid daw eh. Tuloy tayo. Na magbibigay lang ako ng example, pinapa-explain ng mga departamento kung saan ako pumupunta at bakit matagal ako sa isang lugar. Ganun na yung papel na umiikot sa loob ng gobyerno. Yan ang politika. Diba? Pagtatanong sila, anong ginawa ni Inday Sara doon, ilang oras siya, at sino ang mga tao doon, at yung mga kawani ng gobyerno na nandoon, ipa-explain bakit sila nandoon. Ganun yung galawan sa loob ng Office of the President. So pinupulis si Inday Sara, minomonitor ni Baki. Anak ng kamuti talaga naman, oh. Tuloy tayo. makikita mong medyo paranoid. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi natatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit?
Kasi he doesn't give direct, he doesn't command. Mhm. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Mhm. Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay BBM? Hindi, akin yun, lahat. Mhm. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda, we followed through with the matatag curriculum, at unfortunately hindi kami natapos kasi yun nga, nag-decide ako na Malis I don't na. deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong Paper form. nag-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganoon pa yung Siraan pa. gagawin nila sa akin. Mhm. O di nung nawala ako, wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Tama yan. Balik lang ako dun sa sinasabi ni Inday Sara na si BBM hindi nagkatrabaho. So, ibig sabihin tamad. Hindi nag-instruct, ibig sabihin walang alam. Kaya tama yung mga banat ni Vice President Inday Sara noon na si Bongbong Marcos walang alam. Hindi marunong magpresidente. So, anong alam? Pulboron. Okay. Balik lang tayo dito sa tungkol kay Kuya Bongo at saka ikunin ko na rin si Vice President Inday Sara. Napilit nila hinahatak sa issue patungkol sa flood control. Tandaan niyo po, walang flood control na proyekto si Kuya Bongo, yung pamilya ni Kuya Bongo. At walang mga pundo ang kongresyonal ng Davao ngayong panahon ni Bongbong Marcos. Paano po nila hatakin na ngayon pinipilit nila ikunik kay Vice President Inday Sara? At palagay ko mahirapan sila kalad ka rin, si Kuya Bongo at si Vice President Inday Sara, pero gagawa sila ng paraan kung paano ma-divert ang issue. Kasi nga, pag ang mga Duterte na ang ihahatak, matakin mo sa mga issue, magtitrending at matuon na ang sambayan ng Pilipino dito sa isyong ipupukol sa mga Duterte. Bakit ginagawa nila ho yun ngayon? Sa akin, mukhang konektado pa rin po ito sa 2028 presidential election. Bakit? Kamakailan naglabas ho ng mga survey firm, patungkol po sa presidential candidate sa 2028 at vice presidente. Pareho po nakakuha ng number 1 spot si Vice President Inday Sara at Kuya Bongo. Si Vice President Inday Sara ang gusto ng maraming Pilipino na maging presidente. At si Kuya Bongo naman ang gusto ng maraming Pilipino na magiging vice presidente. Pag tiningnan nyo po yung survey, hindi kayang talunin yung dalawa kung yung survey ang pagbabasihan natin. Kaya ito ay part ito ng plan, demolition job for the 2028 presidential election. Kasi kahit anong anggulo titingnan mo, puta ang labo na ho nang pilit mong hatakin si Bongo sa issue ngayon ng mga ghost projects under Marcos admin. Unang-una, hindi po kalyado si Bongo ni Bongbong Marcos para magkaroon ng proyekto ngayon. Pangalawa, walang proyekto ang pamilya niya na flood control sa panahon ni Bongbong Marcos na ang issue ngayon ay 2022-2025 na puro ghost projects at yung nakontrata ni Kuya Bongo ng pamilya ni Kuya Bongo ay 2017-2019. So anong connect po sa issue ngayon ng 2022-2025? Maliwanag, diversionary tactics, nililihis ang tunay na may kasalanan na papunta na sa totoong mastermind na nakaupo ngayon sa Palasyo de Polvoron.